Nandito tayo ngayon sa Batangas para masaksihan personal ang National Riding Skills Competition na saan makikita natin dito ang kanilang talent, precision at mastery sa kanilang motorsiklo. Sino kaya ang magwawagi? Kaya abangan nyo yan dito sa ating episode ng Manibela. Coach, what's up? Coach, habang niluluto natin yung kape natin, kumusta ang preparation natin dito sa napaka-engrabing event? First of all, we'd like to thank our mayor, AJAM, Arthur June Marasigan, dahil sa pagbigay ng ating place at suporta ng buong LGU ng Santo Tomas. Actually, preparation, 1 year, inapprove niya na to agad. Last year, kailangan dito daw ulit. Then, 3 months time, nag-distribute namin ng mga sponsors, mga support. And then, nandito na po siya nakaset up with the help of our tourism din, syempre. Pagod ba o kaya naman? Actually, the more na nakikita niyo yung tao, nawawala yung pagod. Wow! Totoo po yan. Alam mo bakit? Yep. Andun yung puso natin eh. The importance of this competition is to showcase the skills, and we have to develop, we practice, and whatever skills that we are showing here is a precise combination of your interaction with the different road scenarios, andun yung mga different hazards, and how to steer and maneuver with your bike in a safely manner. We have a different categories. We started with the adventure category. So adventure category, we did the on-road, and then we continued it. Half of the course was done on the off-road section with a little bit of konting uphill, and then may teeter-totter for balancing. Ito na yung start ng competition. Adventure bike category, si Sir Serge Maserin. Panoorin natin ngayon para meron tayong idea pag tayo na yung lalapag dyan. Kita nyo naman yung pagbanking niya. Sobrang dikit na nung foot peg. Tapos, observe natin yung head niya. Yung head niya kasi, kung saan papunta yung motor, doon papunta yung bike niya. O, yun. Papunta doon sa ating ramp. Diba? Pasikip na pasikip. Ayan na yung rampa. So, dito sa competition na to, bawal kasi yung tumalon. So, kailangan yung dalawang gulong, lapag lang para safety ba. So yan, ang bilis niya, iikot siya dyan, and then after niya dito, diretso sa off-road. Dahil ako ang pinakaunang rider na sumampa, talagang nandun po yung tumataas yung adrenaline ko. Nag-practice kami siguro 1 month before kasi alanganin eh. 1 month before, so hindi pa yung consistent kasi may mga trabaho po kami. So once you are expert in the off-road also, you can use that in the on-road in a nicely manner. You are able to control with your balance and the traction and a lot more that you can handle, especially on the national roads or on the street. Clear, dahil na po. Off-road section once again. On the off-road section, wala so, dahil pupunta sa ating competition ground. Adventure right-hander category. transition sa left-hander. Eto na, coming in hot. Pwede sila sa off-road. Tapos ito na yung teeter-totter, bawal tumalon dyan. So kailangan hintayin niyang bumaba yung rampa bago siya umalis, no? Siya naman yung next rider natin, si Sir L.A. Castro, assistant trainer ni Sir Nino ng Progressive. So, gamit niya ngayon is KTM bike. So, dito sa category na to, all adventure and big bike dapat. Nandito po tayo sa second National Skills Challenge ng Motor Clyde dito sa Santo Tomas City, Batangas. Siyempre, to promote riding safety na din para sa ating mga motorista dyan sa daan. Kasi siyempre dito may mga obstacle tayo. Dito na-enhance ang ating skills. So yung gulong niya is medyo pang off-road eh, no? Malalalim yung mga spikes niya. So big advantage yun pagdating sa off-roading. Dito naman sa obstacle natin ngayon, since sementado naman siya, so good for pang road na tire. So yung gulong niya sa tingin ko is
Yan medyo tricky kasi kailangan. Mix ng pang off-road and pang road eh. Otherwise, Tapos naka-rim set pa siya, so big advantage yun. Tapos malaki yung rim niya sa harapan. So far, wala pa naman siyang mga penalties. yan ang gusto kong tingnan pagka sa mga adventure talaga. So importante lang kasi dito, hindi ka tutumba, hindi ka aapak, hindi mo tatamaan yung cone. Madaanan mo ng tama yung mga obstacle. Lalong-lalo na to. Papunta na sa ating Peter Tutter na notorious. So hintayin mo munang bumaba. Yun, doon lang nagkakaproblema talaga. Op. Ayan, so may penalty po siya pagka medyo natumba yung bike kasi plus 1 point po siya pag umapak ka. Yan, uulitin niya ngayon. So hindi niya kasi natapos yung round na yon. So ulitin niya. Sumali po ako sa individual category ng adventure bike. And yung first run ko po, kaya po nagka-penalty doon is may obstacle po na teeter-totter. And nakasampa naman po ako, kaso lang yung pagbagsak, hindi ko na-anticipate ng tama. Kaya medyo nagtagilid ako doon. Pero naka-straight naman po yung bike, hindi naman po natumba. So inikot ko na lang po and then tinuloy ko yung course. Briefing muna bago kami mag-start. Dito tayo, walk through tayo, no? Please don't get confused. Dito po yung start up and dito po ang stop. Kung dapat nandito lang kayo sa box area. Okay, take off tayo. Same technique. meron naman. S-sweep. Pasok kayo dito. Napakadali lang po kasi nakita na ninyo ito kanina. Yes. Okay. This is 1, 2, 3, 4, 5. Sige, kita naman. Daan dyan. So kahit sa anong race Watch na out merong for this hazard. Parte ganito ng talaga. kalsakta ng Test Pilipinas. run muna. Yung iba nga nakabike lang. The reason why we put up an influencer, some of our influencers are expert on the track like Creed and then Jack Bunso and other influencer. They are showing to us that it's not about speed, it's about the skills that you can handle, especially on a different obstacle, that you can control your bike. So they are influencing, that they set a good example to the public and to our fellow riders that you should be equipped with the proper skills and promote proper training. Ito na yung next category natin na kung saan yung mga vloggers or influencers naman ang maglalaban dito sa obstacle. Makakalaban din natin kasi kasali ako eh. Sina Jetlaw, sina Boss Car, yan, si Ma'am Bunso, at si Ma'am Inday, sayang hindi siya sumali pero makikita natin mamaya yung mga performance ng mga influencers at ako'y kinakabahan pero excited at matatry natin yung obstacle nila ngayon. Pag may dumaan or Buti na lang may coach tayo tinuturuan pa rin tayo ngayon. Balang natin paano natin pagka nahirapan tayo. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. I-chill lang natin. Papatawan tayo dito. Oo, parang nasa EDSA lang tayo dito. Tanggalan ko muna kaya ng gulong yung Alright. Hindi, pinlat ko na yung gulong mo eh. Ha? Pinlat na namin. Wala na si... Wala si prop lang. Marshall, assist natin. Tingin mo kagad kaliwa. Mabilis ang lang. Okay, coach. Tayo na ang next. Gamit natin yung Triumph Tiger ni courts ninyo. Let's go. Alright, Reed is ready in 5, 4, 3, 2, go! Alright, Reed Motovlog ang ating nakikita po ngayon sa ating Hirap competition nito. ground. Taking it very gingerly. I would bet, pinakawa ng ulo ng track sa ngayon, no? Gamit ni Reed ang Triumph Tiger 1200 in
position to that left. Look at the position. Mabilis. There you go. Hindi ako napagsalita. Ang bigat kasi ng motor para sa akin. Preparing now for the run number 2 is Mr. Reed. Motovlog once more. Pero at least na-try natin, di ba? Ready? Okay. In 5, 4, Let's go, guys. 2, go. Run number 2 ni Mr. Reed. And then there you go. Ayos! Survive! Thank you, Coach! Coach Clyde, I'm just waiting for your thumbs up. Jetlaw, gamit niya yung Triumph bike. Yung gamit niyang motor ngayon is BMW. Maingat na maingat, head and eyes. Maingat. Swak na Yung swak. mga insekto na lipat, pakiyan mo. So hindi niya talaga bibilisan kasi i-enjoy lang Gusto natin. kong magkakabanggaan. Dapat kasi precise yung Yan, smooth na pagpasok smooth mo ang dyan. turn ni Sir Jet Alam Lau. Alam mo mga sinong turns, influencer ang hinihintay ko sanang sumali dito? Sino? Compare Si naman Black doon Lord. kanina sa obstacle. May Binago kasama nila yun, may mas katanda pinadali yun. para Sino? sa mga influencers. Si Vlog Kasi yung kanina si is Vlog mga Lord. pro. Pag nag-collab Kami yan, naman, mga beginner lang. Ang sinalihan kong category is yung influencer category. So parang laro lang sa amin to. Pero grabe yung pressure guys. Kasi sobrang dami nanonood. So overall, okay naman. Nag-enjoy kami. So sobrang saya. So itong round na to is dalawa. Insight Moto ang next natin. Ngayon, ang rules dito, Natapos na sa yan, run tingnan number lang 1 si Kuya Jet Lau. So yan yung oras. Alright, pasok ulit. 49 Run number 2 para kay Mr. Jet Lau. Oh, si Rick for speed. Rick, how did you find the ride? Parang easy-easy sa yung malaking motor ah. Alam mo, dito ko mas na-appreciate yung ganitong competition. Akala mo nakikipag-compete ka. Hindi, kasi parang tinuturuan mo yung sarili mo dyan. At maganda yung ganitong event kasi pag hindi ka nanalo dyan, may nagkamali ka sa mga part na yan, doon ka mapupush na mas mag-training pa kina Coach Clyde. Kaya, di ba Coach Clyde, nasan ba? Andyan. Siyempre, doon sa nagturo sa akin, bukod si Coach Clyde, si Sir Nino, ay tinuruan po niya ako, pinahirapan niya ako ng bike niya. Kaya mas ipupush ko pa mag-training kay Coach para mas magaling pa ako. Next year na mag-compete ulit tayo. Kita-kits tayo next year dito. Saan category ka naman tatakbo next year? Ipasok na natin yung pro. Mag-adventure ka? Oo. Tirahin mo yung Peter Tutter ngayon. Kung pwede ng sports bike yan, sports bike na. Pwede! Pwede! Thank you so much, Reed. Thank you so much for your kind words, Reed. We hope to see you next year. Look at the focus. Laser shot. Ay isang Royal Enfield Continental GT650. Kung familiar kayo dun sa term na cafe racer, well that's it. Na gamit niya ngayon. So Para lang twin engine, air and oil cooled, lang siyang classic bike. dumadaan sa mga obstacle and super maingat. Negotiating the corners, very gingerly, nag-iingat. Remember, this is just the run number 1. Ayun, sinalubong ang kanyang mga grupo. Tuwan-tuwa. Tropa na nag-cheer sa kanya, no? Run number 1 pa lang yan. Nakaka-pressure din kasi pagka nandiyan ka sa loob ng track. Yung pag nakatayo ka dito, akala mo dali. Head and eyes, look where you wanna go. Counter lean, yun lang naman yan. Tapos competition pa, kaya parang na-pressure ka na go to the finish line, and that's the run number 1.
And lalo na marami nag-cheer sa kanya. So syempre, dagdag pressure yun. No? Okay, run number 2 Tayo naman, tayo wala naman ngayon. tayong dapat patunayan, kundi i-apply lang natin yung mga tinuro ng mga coach sa atin. Tsaka by experience na rin. Doon papasok yung decision. Okay, run number 2 in 5, 4, Talagang 3, 2, go! kayaan ng motor. We are promoting women's category. So ibig sabihin, if the men can do it, the women also, there's no difference between the skills because we are using the same 2 wheels. So ang point dyan that the ladies also can perform in the street in a safely manner as long as you are equipped with the proper training. So ito yung second round. Mas mabilis siya ngayon. No? Okay, right-hander transitioning to the left-hander sa ating SW kahit na portion. kabilaan yung tambucho niya, hindi siya sumasayad kahit sobrang banking na niya. No? Sa slow moving, nagka-counter steer siya, nakikita natin. So talagang alam mo na may nagturo sa kanya. Ayun o, Alam mo, what a cheer! kahit babae siya, Ang parang sarap lalaki siya mag-ride. may ganyang solid na suporta, no? Hindi mo akalain na babae siya Okay. sa way ng kanyang Home stretch, pagmumotor. home Kasi stretch, isipin mo, head and eyes. kaya niyang ikutin yan Maingat. ng ganyang kabagan. Alam mo, gusto ko tong riding Alam mo yung style body ni position niya na maingat. counter steer Di siya. siya na. Walang At ganyan sa front brake. There you go. Madi-disqualify po kasi kapag lumagpas ka. Malinis! Pero disqualified po siya. Next Ayun lang. rider, So meron tayong rules Shai na Utalan. sinusundan din. Please Parang sa kalsada rin yan, meron proceed to the tayong starting batas line sa and kalsada si na dapat Shai natin ay sundin. gumagamit Magaling ka, ng isang oo. Triumph Pero kailangan Speed sundin pa rin natin yung 400. rules. Mga ganitong events, this is where you build your confidence, build your knowledge. Marami kang matutunan eh. Ako, 1 decade na ako nag-ride, pero marami pa akong pwedeng aralin. So, events like this could open a lot of opportunities sa iba-ibang rider. And sabi nga rin ng iba kong kasama sa race kanina, ay sa competition kanina, na always invest in your skills, on coaches, sa mga schools, para mag-gain nyo pa yung mga kailangan nyo mag-gain. So, to all lady riders out there na gusto mag-ride, na nag-ride, always bear in your mind na ang pera, pwede bumili ng magandang motor, pero hindi mo pwede bilhin yung skill na kailangan mo pang araw-araw. So as always, Motor Clyde naman has been supporting lady riders in our community from the very start na nag-open ang Motor Clyde Training Center. And we are very thankful kasi every time na may event sila, talagang ini-include nila kaming mga lady riders para makasali. And this time talagang tinulungan din nila kami na ma-enhance yung skills namin para lalo kaming makasali at magkaroon ng chance dito sa skills competition. Sa second part ng ating episode na kung saan masasaksihan natin lahat ng mga nagko-compete dito sa National Riding Skills Competition na kung saan meron tayong 4 na category. Number 1, scooter riders, big bike group, stance duo, at group relay. Abangan nyo yan dito sa ating episode ng Manibela.